What's up mga kababayan, PH Trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Hinamon ni VP Sara mga kababayan na pangalanan ni Gibo Teodoro ang mga pro-China official di umano sa loob ng gobyerno. Naayan na naman sila sa pagbibigay kulay upang magmukhang masama ang mga tao ni Duterte. Dagdag pa rito mga kababayan na binisita rin ni VP Sara ang kanyang mga kasamahan habang patuloy ang pamumulitika sa kanya ng bangag na administrasyon. Pero bago ang lahat, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Dagdag pa rito na nagsalita itong si Representative Leviste. Kaugnay nga dito sa skandalo ni Recto at marami pang nibakong. Kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty na tulad sa atin, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit anong opinion natin kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag may scene sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan. Samantala, tumanggi si VP Sara na magbigay ng komento sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Peoplesville Housing Project sa Kalinan, Davao City. Aniya, mas makabubuti ang mga residenteng binisita ng Pangulo ang tanungin tungkol sa kanilang naging karanasan at opinyon. I know kasi project namin yan nung mayor ako, diba? So kayo kung mag-comment sa kanyang pagbisita, siguro ang mas maganda ay ipa-comment natin yung mga tao na binisita niya dahil wala naman ako doon nung bumisita siya. So mas maganda, tanungin natin yung mga tao na nandun kung ano yung komento nila, ano yung opinion nila sa pagbisita na ni BBM doon. Kaugnay naman sa panawagang tutukan ang problema sa pagbaha sa Davao City, sinabi ni VP Sara na hindi lamang Davao ang dapat bigyang pansin ng pamahalaan. Aniya, dapat matugunan ang pagbaha sa lahat ng apektadong lugar sa bansa upang maiwasan ang panganib sa buhay ng mga mamamayan. Dapat tutukan ng gobyerno ang baha sa lahat ng lugar ng Pilipinas, hindi lang sa Davao City kasi meron ding baha sa Ilocos, meron ding baha sa Pampanga, sa Bulacan, lahat ng mga low-lying area sa panahon ng malakas na pag-ulan at bagyo ay kailangan tutukan dahil delikado na merong mamatay dahil sa mga pagbaha. So hindi lang Davao City, dapat buong bansa dahil ang Pangulo naman ay Pangulo ng buong bansa. Wala nakikitang mali sa pagbisita sa mga PDL Marcos government. Politikang pinagkakabalahan ayon sa Vice Presidente, si Jason Rubrico muli sa detalye. Sa isang panayam sa Davao City nitong Huwebes, ipinaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagbisita sa ilang persons deprived of liberty o PDL, kabilang sina dating Congressman Arnie Teves, Pastor Apollo C. Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Rodante Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada at Mike Defensor. Ayon kay VP Sara, wala siyang nakikitang mali sa pagbisita sa mga ito dahil ginagawa na niya ito noon pa man bilang alkalde ng Davao City. Aniya, regular siyang bumibisita sa mga bilangguan upang maghatid ng tulong at alamin ang kalagayan at pangangailangan ng mga nakakulong. I don't see anything wrong with visiting persons deprived of liberty. Noong ako ay mayor pa, bumibisita ako dito sa Maa City Jail. Nagdadala kami ng mga regalo at tinatanong namin sila kung ano yung mga pangangailangan nila. Sa amin, sa Office of the Vice President, meron kaming mga Thanksgiving na ginawa namin sa loob ng mga jails tulad noong pagbisita namin sa Bacolod City. So wala ako nakikita masama sa pagbisita sa mga tao tulad ni PRD at iba pang mga nasa loob ng detention na wala akong nakikita na masama sa pagbisita kay Arnie Teves, kay Pastor Kibuloy, as I said, President Duterte, Senator Rodante Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada, and Mike Defensor kasi kilala ko naman sila and I think kaibigan ko sila. Nilinaw rin ni VP Sara na wala siyang ibinigay na payo kina Marcoleta, Estrada at Defensor. Aniya, ang tanging mensahe niya ay manatiling matatag at gawin ang anumang makabubuti para sa bayan. Ang sinabi ko lang sa kanila doon ay kung ano yung para sa bayan, yun ang gawin ninyo. Yun ang message ko sa kanila sa loob. Sabi ko magpakatatag at kung ano yung para sa bayan, yun ang gawin ninyo. Samantala, sinabi ni VP Sara na nakikita niya ang isang pattern sa umano'y pag-usig sa mga personalidad na hindi umano kaalyado ng administrasyon. Well, it shows kung ano yung pinagkakaabalahan ng administrasyon ngayon, ng gobyerno ngayon. Ang pinagkakaabalahan nila ay politika dahil nakikita natin na may pattern na. Hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lang ako, kundi lahat ng hindi sumunod sa palasyo kay President Marcos ay hinahabol, tinitira, kinakasuhan, hinaharas, tinitrete. Sinabi rin ni VP Sara na hindi na siya nagulat sa mga ulat na naghahanda umano ang National Bureau of Investigation o NBI na magsampa ng panibagong kaso laban sa kanya. Aniya, naghahanda na rin ang kanyang mga abogado para tugunan ang anumang bagong kasong maaaring ihain. Nadunggan na mo na dunay giandam na mga pag-file og kaso and dili naman siguro nakatingaladan sa nakita nato sa mga kadaghan-daghan na i-file nila og kaso sa as I said mga tao nga dili musunod kay BBM og nag-andam na pud ang mga abogado pag-abot sa panahon na doon na kaso nga bagong kaso nga i-file. Tao talaga ngayon hindi na bulag, hindi na nila mabobola kasi sa sobrang tagal na
Actually, Mother, for the longest time, ganito talaga ang ginagawa sa mga kalaban sa politika ng bawat administrasyon, no? 'Di ba? They will try to assassinate, character assassinate, slander, 'di ba? I-malign yung mga personalidad na alam nilang kalaban nila na malakas sa darating na eleksyon. Kaso lang, dahil ang Pilipino is very warm and compassionate, they also understand the difference between dun sa paninira at sa katotohanan. Oo naman. Ang tagal na eh. Ang tagal nilang tinrabaho. 2023, nag-start na sila kay VP Sara. Anong petsa na now, 'di ba? 3 years na. Oo. Yung namang confidential fund, nirelease nila yun. Galing yun sa Office of the President. Sabi mismo ng auditor eh. Biro mo, 11 days na lang nirelease nila. Oo. Talagang pinain nila, kumbaga. No? Galing daw sa, sabi ni Wamin, galing sa Office of the President. Hindi naman yun hiningi ni VP Sara, pambihira naman Exactly. kayo. Tsaka, itong kumbaga, klaro-klaro na ba? Na ang motibo talaga dito ay politika. Oo, halatang halata. Si Mike Defensor, wala naman plano mag-senador yan. Ginawa Oo. nyo, naging popular. Exactly. Diba? Ngayon, pwede nang tumakbo Pinapasikat senador. nyo. Oo, diba? Kasi alam na ng tao na, pinakawawa nyo itong si Mike Defensor. Di, tsaka tama yung sigaw niya nung pupunta sila sa Sandigan Bayan, di ba? Sabi niya, kaming hindi mga nagnakaw, nakakulong. Yung mga magnanakaw, nasa labas. Si Bunuan, nandyan pa rin sa ospital, 3 months Yes. na. Habang si Senator Marcoleta, napakainit doon sa 5th floor. Oo. Kasi yung bubong, nandun na yung 5th floor na to, bubong na eh. Grabe kainit doon. Grabe kung may high blood ka. Grabe talaga, akyat ang dugo mo doon. Ay, si Bunuan, hospital arrest. Kahit si Bunuan pa, ang kapal mo, Secretary Bunuan. Di ba? Hingi ka pa na mag-state witness ka. Ay, Exactly. kung hindi ikaw ang most guilty sa DPWH, sino pala? Turo mo na. Diba? Hindi naman pwedeng isi-state witness ka, wala ka namang tinuturo na most guilty. Ako, I can't wait eh. Ewan ko dyan kay Martin Romualdez na pabitin-bitin pa na kung talagang hindi siya yung may kasalanan, ilabas mo na kung sino yung totoong Oo nga, mastermind. Martin. Di ba? Nakikipag-deal ka ba? Oo, Di ba? unsolicited advice itong sa akin. Kahit tayo talaga, mortal enemy kita. Hindi mo ako pinaupo sa P3PWD. Hindi, nanalo na kami sa Supreme Court. Di mo pa rin pinaupo yung Pinaupo. substitute ko, ha? Kaya ako, nagtitimpi lang ako sa'yo. Makikita mo, bibilib ako sa'yo pag ikaw ay magsabing, hindi ako ang mastermind, si BBM ang mastermind. Kasi sabi niya sa executive daw eh. So, Oo, yung DBM yun. sabihin mo na. Amina Oo. Pangandaman, nasaan na kaya yun? Trijiv Olivar. Hindi, na-promote na nga yun. Di ba? Oo nga. Na-promote na nga Diba? yun sa bangko, Islamic Bank. Kaya, itong gobyernong administrasyon ni BBM ay wala tayong tiwala. Kaya ganyan bulusok ang trust rating niya. At ang utang ngayon. Oh my gosh. 19 trillion na. At umakyat ng 4-something% ang ating walang mga trabaho sa Oo. bansa natin. 2.5 million, walang trabaho. Ang mga part-time, 6 million to mga 10 million daw. Grabe, Oh, diba? So, ang nagugutom, Times 4. Times 4, kalahati ng Pilipino. diba? At nakita ko, pati sa mga foreign news, pinifeature na ngayon yung mga Pilipino na kumukuha ng basura, pagkain sa pagpag. basura, tawag pagpag. Oo, kawawa naman Mga talaga. kababayan. Mother, kahapon, nung hinatid ko, yesterday morning, Grabe. hinatid ko yung anak ko sa school. Every morning yan, di ba? So nakita ko, may mama, alam mo, may pilay siya, may bandage siya, pero ang dami buhat siya ng paninda niya na nakasupot. Umuulan. Naiyak ako. Kasi alam mo yung sa akin, look at those type of people na ang hirap ng buhay, ang lakas ng ulan, ang hirap ng pamumuhay nila, pero sinusubukan nilang itawid ang pang-araw-araw nilang kabuhayan, habang yung mga korap at mga buhaya, hipopotamus dyan sa gobyerno natin, hayahay sa bahay nilang di aircon, ginagamit ang perang nakaw na galing sa tax or kaba ng bayan. No, Kakapal hanggang na. ngayon, Kati, wala pa rin reprieve, kumbaga walang pahinga ang mga working people, lalo na ang drivers sa Grab, Oo. sa jeepney, Oo. sa mga fisher folk, kasi yung diesel ay umakyat na naman. Oo, Mother, Kasi grabe. ayaw ni Bongbong na i-suspend na muna ang koleksyon ng VAT at excise tax sa fuel at sa gasol. Mother, ako yung gasoline ko, yung isang small mini SUV ko ang full tank nun, even though ano yun, kasi kung nabili 100, diba? Talagang pinromote pa. Ano siya, 4.6 before ngayon nasa ano na ako, 2,000 something umakyat eh, 7,000. Ikaw nga, nakaka-afford ka, nagre-reklamo ka. Di ba? Yung mga sinasakyan kong Grab, ganun talaga reklamo, araw-araw. Ay ma'am, ano na lang, hand to mouth na lang talaga kami, attorney. Hand to mouth na lang, makakita kami ng 1,000 sa araw, 15 hours mo namin pasada yun, 12 oras. Ay, swerte na po kami. Ano ba talaga, BBM? Kung sa Isona, Mother, may na-achieve ba? May gusto sabi niya, wag nang i-charge sa mga tao ang systems loss. Oo, di ba? Standing ovation naman itong mga tuta. Kala mo sa kanya nang galing yun, di Oo, ba? di ba? Si Senator Marcoleta, matagal na yan nagsasabi ng Oo. ganyan. Diba? Problema ni Bongbong, nasa Ipira Law yun. Oo, Ipira Law nga, totoo. Kailangan i-amend pa. O ngayon, sumagot si Manny Pangilinan ng Meralco, may-ari. Sabi niya, sino naman ang sasagot nun? We will not survive. Kung Exactly. tanggalin namin yung systems, sino ang sasagot nun? Ayan, BBM, sagutin mo si Manny Pangilinan. Correct. Bahala ka dyan, nag-promise ka sa amin eh. Di ba? tama. Kaya kung hindi mo yan kaya, BBM, isuspend mo na muna ang koleksyon ng VAT at excise tax doon sa gasolina at sa diesel at sa gasol. At habang nasa kwento tayo ng VAT, ako mas okay pa talaga, BBM, no? Sabi mo gusto mo legacy, no? Legacy. Tanggalin mo na muna ang VAT sa lahat ng gamot. Exactly. Para sa lahat ng tao. Wala Pwede na, kahit wala kang senior, wala kang PWD. Tanggalin na ang VAT sa gamot lang. Kahit man lang gamot. O kahit ito lang, hanggang hindi bumababa ang gasolina at habang ang
ilang milyong Pilipino pa walang trabaho. Tanggalin mo na, BBM, huwag mo nang ipakolekta yan sa BIR. Ang 12% VAT sa lahat ng tao na bumibili ng kahit anong gamot, zero VAT na ang gamot para sa lahat. Doon Yan, mo na ha? lang idalhin sa PAC Silica ang tax. Doon mo na lang sila ibat. Yan. Ibat mo na lang sila. Kasi dapat may environment tax ka dyan eh. Calling DNR. Oo, Diyan diba? kayo mag-environment tax. Biro mo yung cutting. Ingay-ingay pala nun. Oo nga, Nakita ko napanood yung ko eh. sa YouTube. Yung Amerikano na ano siya nung machine niya, nagme-measure siya ng noise. Parang may mga makina na nag-uusap. Diba? Sabi niya, these are like machines talking. 24 hours, 7 days a week. Di ba? Diba? Ako, mother, alam mo yung development, improvement. Ano naman ako, supportive ako dyan. Pero sana, meron din silang offer na pang matagalan or panghabang buhay sa mga maaapektuhan nito. I-secure muna nila yung, di ba Ito, sabi may magsasaka, nila? kick out na nila. Yun ang kawawa. I-kick out na po ng Basis Conversion Development Authority, ang mga magsasaka na nasa Kapas, Tarlac. Hindi naman nila sinasabi kung saan nila dadalhin at anong kabuhayan, anong mga lupa, saan lupa nila ipapadala. At si Cardinal Virgilio David ng Simbahang Katoliko ay nagsalita na laban sa PAC Silica dahil sa environmental damage at negative impact nito sa ating kalikasan. Kasama na Correct. dyan ang tubig na sisimutin nitong data center at mga semiconductor factory. Kasi very hot yan eh. Kailangan ng tubig para mag-cool ng mga yan. Kaya sa Arizona, nakita ko rin kahati. Yung nag-speech yung US Senator ito, no? Na bakit sa Arizona, mga tao, nag-iigib na sila ng pang-flush sa toilet. Saka bumibili na sila ng bottled water for drinking. Nakita ko, ilatak na. Ayun ba ang gusto niyo mangyari dito sa atin? Diyan sa Pilipinas? At hindi lang yan. Sa buong world, buong mundo. More than 60 yung mga data center, majority owned by American companies. Kung hindi lang ito ang isang gusto nila, kung i-transfer nila yung iba maggawa rin sila sa Mindanao, di ubus din yung tubig ng Mindanao doon. Di ba? Oo. At kung ano-ano pang klaseng polusyon. At, Kati, walang renta, 2 taon na. Uli niya ngayon si NBI Director Melvin Matibag. Director, magandang umaga po. Magandang umaga po, Kated, at sa kay Didi Chacha, sa lahat po ng tumatakinig sa inyong programa. Isang magandang umaga po. Good Unang morning po. katanungan mula kay Chacha. Good morning, Attorney Melvin. Thank you so much po sa pagpayag sa panayam. Sir, meron daw po kayong gustong linawin dito sa naging Facebook post ni Mr. Leandro Leviste. Meron pong part ng programa kung saan nakapanayam po namin kayo at ipinost niya po yan sa kanyang Facebook page. Ano po yung gusto niyong linawin mismo doon po sa post? Well, nakita ko po yung pinost niya. Kinuha niya po yung sa ating panayam at sinasabi niya doon sa post niya, doon sa caption ng post niya na ako daw mismo, inamin ko na may mix-up, may mali. So siguro po yung mali doon, yung pagkaintindi niya. Sapagkat pinaliwanag ko po, palagi ko naintindihan niyo naman po parehas ni Kated yung aking paliwanag na yung pagkilos na yon, 2 bagay yung nakita natin. Yung una, yung po yung sa human trafficking side nitong tinatawag na talent manager, si Alias Ken. At yung pangalawa, nung nahuli na sila, lumabas yung plano na sinasabi nga po, pinangalanan si Congressman Jing Paras at siya na sinasabing siyang nagpupondo sang-ayon kay Congressman Jing Paras. Ngayon, ang sinasabi ko po kasing mix-up doon, meron po kasing mga nag-report na pagkakaintindi, yung mga babaeng nahuli na yon ay dapat ipapain kay Executive Secretary Ralph Recto. Ang sinasabi po namin, nahuli sila doon sa human trafficking angle at hindi naman din po hinuli mga babae, kundi ni-rescue. Ang nahuli po yung pong talent manager. At habang iniimbestigahan, lumabas na may plano pala na itong talent manager na to kausap ni Congressman Jing Paras para po gumawa ng iba't ibang istorya na character assassination. Kung maalala po ninyo, binanggit ko pa yung term na compromat. Gagawa sila ng fake affidavit, mga fake na video na wala naman pong katotohanan para lamang po sirain yung isang tao. Ano po ba yung gustong palabasin ni Mr. Leandro Leviste doon po sa kanyang post? Well, gusto niya pong palabasin na wala siyang kinalaman. Pero ako po, simple lang naman yung tanong. 2 lang po yung gusto kong itanong sa kanila kung ako yung magtatanong. Una po, tanong ko kay Congressman Jing Paras. Categorically ba, sinasabi mo na hindi kayo nag-usap nitong taong nahuli? Na itong talent manager si Alias Ken, wala ba kayo talagang naging pag-uusap? So kung wala, ibig sabihin, hindi na ako pupunta rin sa pangalawang tanong kay Congressman Leviste na, Congressman Leviste, categorically ba itinatanggi mo na kinausap mo si Jing Paras para gawin to? Ang dami ko na pong nakitang post at salita nila, hindi ko po nakita yung categorical denial sa nangyari po na yan, doon sa 2 katanungan na yan. Ito po yung gusto namin itanong sa kanila. Oo, kaya lang mukhang hindi nyo nga po yun naitanong sa kanya dahil hindi po siya umapir, no? Doon po sa subpoena na ibinigay po ng iyong opisina. Tama po ba ito, Director? Hindi po umapil kasi po nagbiyahe umalis po. I want to Wala na- confirm that kasi may mga lumalabas na balita na may nakakita daw po sa kanya sa airport at bumiyahe papunta ng Hong Kong. How true is this? Kailan po siya lumabas ng bansa? Teka lang po, bubuksan ko kung ano yung doon sa ano po, no? Kasi positive po yan, umalis po. Actually, parehas po sila ni Senator Ligarda na So umalis. confirm po yun, kasama po yung kanyang nanay, si Senator. Pagkaiwalay po, Oo, si Leandro Leviste po umalis po noong August 2, papuntang Hong Kong. Yun po yung kanyang biyahe. Si Senator naman po umalis noong August 2 rin, magkaiba po na flight via Hong Kong, pero ang final destination is France. So yun po yung details na nandiyan, ano po. Kailan niyo po inilabas yung subpoena for Leviste, sir? Lunes po, maano pa po, Lunes pa po. Nauna po ito sa kanyang flight, tama po? Tama po, I'll just check the date po at DJ Chacha Sige para sigurado po tayo. Oo, na Monday, sir, is August 3, so mukhang nauna po yung paglabas niya Nauna ng po, bansa. yung ano niya. Pero it was already been made public noong Yeah. Friday. Signed na po yung subpoena na ipapadala. Pero he was able to engage a lawyer. May lawyer po siya na in-engage
So kung umalis na po siya ng August at na-receive yung subpoena, makapakuha pa siya ng abogado. May pinasa pong sulat yung abogado niya sa amin. Ano pong nakalagay sa sulat, Director? Pares din po nung kay Comjing Paras, nang sinasabi dun sa sulat, ang salita po nila, kailangan makita nila yung mga ebidensya laban sa kanila. Yung po yung sinasabi. Ang problema po nito, fact-finding po ito Hindi pa naman po sila considered na may kaso, kakasuhan. Gusto namin magbigay linaw po sila doon po sa mga lumabas nga po na issue na ito. Kumbaga gusto rin namin po silang tulungan kung talagang hindi sila involved. Dapat po siguro papanagutin natin itong mga tao na naglalamay po sa kanilang pangalan. Pero as we speak daw, marami na pong mga lumabas na ebidensya So mas maganda po, umarap sila sa amin, sabi naman nila sa tamang forum, sa tamang panahon, umarap po sila dito sa NBI and we will confront them with the evidence that we have. We cannot give them the copy of those evidence kasi po, there is a memorandum circular ng DOJ, yung 048, na hanggat hindi po tapos yung investigation, we cannot release portions of the evidence that we have gathered. Oo. Director, ano exactly yung hinihingi? Is it just the affidavit or yung evidences na meron na kayo? Kung ano daw pong meron para makapagplano sila kung ano yung sasagot. Ay pag-finding po ito, wala ka naman pong papaplanuhan pagka tinanong ka. Dahil yung sabihin, based on your personal participation and recollection. So yun nga po, doon na lang po yung tanong. Kung ayaw nila pumunta po dito, sagutin na lang din nila sa page, Facebook po nila. Categorically ba dinideny ni Jane Paras na nakausap niya tungkol sa planong ito, itong talent manager? At ito si Leandro Liviste naman po, categorically ba dinideny niya na nag-usap sila ni Jane Paras tungkol dito? Para po magkaroon ng kaliwanagan. Director, para lang din po malinaw sa publiko, ano po yung pinagbabasihan ninyo na batas natin na meron na or the provision under NBI na hindi talaga po pwedeng ilabas yung mga ebidensya na meron kayo kung nanghihingi man po nito yung mga inaakusahan? Meron po nga yung memorandum circular number 48 po ng DOJ po. Nandoon po yan Tapos decided case na po yan ng mga Supreme Court in Francisco versus Public Estate Authority. Yun po yung sinasabi dyan. Kasi tingnan nyo po, kung i-release namin sila, maaaring makapagtahi ng mga sagot Hindi na po magiging spontaneous yung testimonya. Nung isang beses nga po, parang nung isang gabi, may nakita ko interview ng abogado nila, may sinasabi sila na iba daw. Ang nag-approach daw, ito daw tong talent manager ang nag-approach kay Jing Paras para gawin tong plano na to. At humihingi daw ng 6 million. Tapos nakita na raw po nila yung mga affidavit na in-execute ng mga babae na nangyari para 2022 hanggang 2025. So, medyo ginagawa na po ng anggulo. Gusto po namin, pumunta sila rito, we will confront them with the witnesses. Katunayan po, mas malalim na yung nalaman namin dito. Meron pong isang kilala na law office na involved dito, na pumasok dito to prove sila yung maghahanda ng mga affidavit kuno, ng mga babae na ilalabas nila para magdemanda at mag-press con. Isang law firm, but how many lawyers are we talking about? Po. 4 na lawyers. And very soon, isasapubliko niyo po ito or hindi na? Isasapi na po namin sila. Isasapi na po namin yung mga lawyers na ito. Sa susunod na linggo na po ba ang sabina? Ito. Today po, papaready ko na yung sabina para po masabina sila. Pero how about ito pong si dating Congressman Jing Paras and Congressman Leandro Liviste? Paano po yun? Kung di sila nagpunta, may plano pa po ba kayo na ipasabina sila ulit? Ano pong next action niyo dito? Other chance kasi wala naman pong pasok din kahapon, bagyo, ipapatawag pa rin po ulit namin parang sa August 11 po yata yung naging resetting noon. Pero kung hindi naman po sila pumunta, then they lose the opportunity to explain at sagutin yung mga ebidensya sana i-confront namin sa kanila. Then eventually, kung ano po yung sa kami dadalhin ng ebidensya, kung kinakailangan may mga kasuhan, gagawin po namin yun. We are facing such large issues na hindi na talaga maayos to until 2028 where there's a change of leadership. And in the current system that we have now, I don't see any possibility where we would be able to solve inflation before the 2028 election. So I believe that wala talagang pag-asa yung current government natin. We should just focus on electing a better candidate for 2028. Tanggapin lang natin na for the current system that we have now, we'll be facing hardships for this moment, for the present time, and we'll be facing future hardships until 2028 because it's not just us, pati yung mga foreign direct investments, bumababa na. It's not just the Filipino people, but also the foreign investors that no longer has any hope or any trust in our current government. So, talaga, it's the current system that we face, the current system that we have now, and the current problems that we will be facing until the next election cycle. Ayan, thank you very much. At syempre, tatanungin kita kasi mainit ito para sa PDP. Kasi may false generalization, di ba, na pag PDP daw pro-China. Oo, na agad-agad ganun, di ba, na sa totoo lang, tayo naman ay pro-Pilipino. So, ano para sa iyo ang kailangan gawin na ng PDP and bilang isang PDP laban member, your views about the West Philippine Sea na umiinit na naman ulit ngayon dahil kay, Secretary Gibo Chodoro. And hindi lang kay Secretary Gibo, meron din yung kay Tariela. Yes. There's more and more issues there. In terms of this conflict in the West Philippine Sea, there's only 3 choices. Either escalation, de-escalation, or maintaining the status quo. Firstly, ang nangyayari ngayon is escalation. We are escalating the diplomatic issues between Philippines and China regarding the West Philippine Sea. At ang stance naman natin dito is that our diplomatic relationship with China is not primarily just based on our diplomatic issue with the West Philippine Sea. China still remains as our #1 trading partner, and madami tayong talaga. We have a shared history with China, especially considering in World War II where we were both in conflict with the former Japanese government during World War II with Imperial Japan. And we have shared hardships during World War II with China. We were victims of the same pressures. So this is not the end of our relations with China. This is not the
this is not where it's not a cumulative relations between Philippines and China, and yun yung parang naging framework dito na pag inisip ng Filipino-China, yun talaga yung inisip, yung unang pumapasok sa isip nila yung West Philippine Sea issue. But we also have plenty of relations in terms of trade with China, and ultimately pag mas lumaki at mas naging pag ito yung naging face ng relationships natin with China, I think that this could only escalate and this could only worsen in our position. We should focus on a more neutral position, like what happened during the Vietnam War with America, where we did not directly supply troops, where we did not have direct military involvement. Yun talaga yung dapat natin i-focus as a third world country with a struggling economy. We should not focus on direct military involvements on these types of issues. We should focus instead on building up our own economy, on focusing on local issues, on fixing our domestic policies before we focus on international issues. Kasi hindi talaga natin kaya ang military ng China if ever this were to escalate into a full-scale conflict. Ayan. Wait, yung ba yung tanong yung kung ano yung Oo, issues yes. natin sa West Philippine Sea? Oo, tama, But tama. hopefully we can go for a more neutral stance like the former administration, and let's not bring this issue up while we still have a weak military and a weak economy, kasi hindi talaga natin kaya yan, and we do not have the public support for a war right now. People want to escalate, but when the escalation actually arrives, ang magiging stance naman natin is ba't hindi tayo nag-de-escalate, ba't hindi tayo gumawa ng peaceful resolution to this issue? O tingnan nyo, ang bata-bata niya, pero ang lalim ng you have to maintain and protect the people from war. Oo. Medyo mag-skip na tayong kaunti. Anyway, natakilap naman natin yung iba dito nung umpisa, no? Corruption issue, I think, sobra na yung pagsasalita niya dyan at siya yung nanindigan dyan, kaya nagigil na gagil sa kanya yung mga corrupt dahil, di ba? Then, siguro hindi na natin itanong, mag-skip ka nga ng isa, pumunta ka sa Hindi, pwede bang wala dyan sa may tanong ako sa kanya? Natatakot ako, Oo. Hindi, kasi malawak ang ni Kong eh. Kasi may isang very urgent issue na hinaharap natin ngayon, which is the Pax Silica issue. Magtanong lang tayo ng komentaryo ni Kong, baka pwede siyang Pwede ka bang kasi antay na sila, ang dami nagme-message. Taas siya, Sige, mamaya na yan. when we talk about that issue, kailangan gawin natin isang talaga. Isang upuan. O, sige, okay. We need the brain of Kakbo. Sige. Go tayo dyan. Ito na lang, yung isa. Actually, kasi it's a very developing story. Sobrang daming nagiging bagong information doon, and right now, it's still just a plan. It's still just... I understand or I know that it will not help kung pangungunahan natin tapos nakita natin malabo. Lalo natin palalabuin when we tackle it up nang hindi pa hinog